Sige, magsimula na tayong magpakita. Update muna sa kalagayan ni Pangulong Duterte diyan sa Dahig. Dahil na rin sa kadaldalan. Dahil na rin sa kadaldalan nito ni Franz Castro, sabi ko nga sa inyo nung nakaraan, ginamit yon ng legal team ni Pangulong Duterte para sa kanyang interim release. And medyo malakas yung laban natin for interim release kasi nga may mga report na nga na nagsasabi na si Pangulong Duterte daw nag-collapse, si Pangulong Duterte daw ay ilang beses ng natumba on his own kasi nga naman grabe na talaga, matanda na talaga yung tao. At alam ko na medyo malakas ang laban natin. Bakit? Kasi yung pamahalaan nagpapadala na ng mga emisaryo nilang demonyo katulad nila katulad ni Tililing. O, di ba? Panay na ang statement na naman ni Tililing, panay na naman ang statement ni Conti. Ibig sabihin, ano na to, sumusuntok na lang sila pero hindi na tumatama, mga bossing. Dahil galing mismo sa sulat ng presidente na hindi siya makikialam sa lahat ng desisyon ng ICC at dahil na rin sa sobrang kadaldalan ni Claire Castro na on her press conference sinabi niya that the Philippine government will not interfere. Wala silang pakialam kung anong magiging desisyon ng ICC. Ginamit yun ni Kaufman para sa kanilang petisyon dyan sa ICC. Kaya nga yari ka ngayon, Claire Castro, sa kadaldalan mo, pinahamak mo amo mo. Taki mo, gumastos tayo ng pera ng taong bayan, yung mga eroplano pa daw ni Saldico yung ginamit, di umano, para pag-transport kay Pangulong Duterte, nagpakahirap kayo, tapos biglang ipapahamak mo lang pala yung masamang plano ng amo mo. Na kung sakaling makalabas si Pangulong Duterte, naku po, napakalaking sampal sa lahat ng mga kritiko ng mga Duterte yan. Namantakin mo, iba pa presidente. Kalaban na yung presidente pero hindi pa rin sila umubra. Ganyan gumalaw ang langit. Alam ng Panginoon kung sino tanga sa mundo. At yun yung ginagamit niya para mabisto ang mga kabulastugan ng mga kahayop-hayupan ng mga hayop sa bayang Pilipinas. Ayan, ginamit niya yung bobo na si Claire Castro. Sa kanyang kadaldalan, kahit naman hindi niya trabaho, panay ang bigay niya ng statement, ayun, pinahamak niya tuloy yung kaso. Hindi pa po ito sigurado, pero the fact na dinidinig na po ito, the fact po na matunog ng usapan na to, and the fact na sinasabi na mismo ng ICC na ang Pilipinas ay walang pakialam, cooperative ang Pilipinas. O ayan, tsaka the fact na nakikita natin si Tililing na namamasyal-masyal na, gumagawa ng propaganda, na kesyo nakita niya si Pangulo, hindi nun nakita si Pangulo. Hindi pwede makapasok si Tililing dyan, maniwala kayo. Umiepal lang yan, tumatayo-tayo siya kunyari doon. Para, hindi sana sa kayabangan yan, hindi sana may picture yan ni Pangulong Duterte habang naghihirap siya sa kulungan, di ba? Pero hindi, walang access yan. Pumunta lang yan doon, nagpa-picture-picture. Kunyari, ano siya, nakapasok siya sa loob. Pero hindi, mga bossing, huwag kayong maniwala sa unggoy na yan. Kaya ngayong araw na ito sa Senado, meron pong petisyon ang Duterte Black para si Pangulong Duterte i-request ng Senado na pawalan si Pangulong Duterte, interim release, house arrest, hospital arrest, kahit ano, basta wala lang siya sa detention facility. Unang-una sa lahat, wala pa man siyang kaso. May kaso pero wala pa man deklarasyon ng kaso. Wala pa mang basahan ng sentence, wala pa mang basahan ng kumbaga wala pa man arraignment. So nakakulong siya doon ng parang hostage lang siya. Ang tagal-tagal na hindi pa nagsisimula yung kaso. And physically parang hindi naman siya kailangan doon sa deliberasyon doon dahil ayun na nga, medyo may edad na nga siya, hindi na rin niya kakayanin yun. Kaya nga kailangan palabasin na siya dyan para siya ay, hindi naman yan ibig sabihin tatakbo na siya sa kanyang responsibilidad, hindi na makalakad dyan paano pa makakatakas yan. So ibig sabihin itong si Pangulong Duterte bigyan lang nila ng care for 24 hours. Kasi minamahal ng Pilipinas yan. So meron merong petition ngayon sa Senado at pakinggan natin yung privilege speech ni Robin Padilla patungkol dito kay Pangulo. Gusto ko lamang pong sundan yung kahilingan po ng ating mahal na kapatid at Senador Jingo Estrada patungkol po sa kahilingan namin, sa resolusyon po namin patungkol po kay dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte.
At gusto ko lamang din pong kunin po ang atensyon ng ating mga kasama na kami po kasi ay nangangamba. Kasi meron pong mga usap-usapan na yung dati pong senador na si Antonio Trillanes ay nagpunta daw po sa The Hague at ang pinaniniwalaan po ng karamihan ay siya po ay nagpunta mismo sa kulungan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So dahil nga na kabado na ang gobyerno, gusto nila madisgrasya na si Pangulo. Gusto nila baka sakali pag nakita si Trillanes doon ni Pangulo o kaya malaman na a certain Antonio Trillanes wants to visit PRD, yung magalit si PRD tas atakihin sa puso. Gusto na talaga nilang mamatay yung tao eh. Kaya nga pinapunta nila doon si Trillanes. Hindi man siya nakapasok doon, pero magtatanong kasi yan eh. Oh, pwede bang bumisita? Kasi ang pwede lang talagang bumisita sa kay Pangulo, pamilya. Hindi naman pamilya yan eh, si Trillanes. Eh, paano makakabisita yan? So, pero malamang sa malamang, inano na yan, Your Excellency, Mr. Ex-President, somebody wants to visit you. Are you gonna accept the visitor? Who's the visitor? Sani Antonio Trillanes. Oy, syempre, ini-expect nila pag narinig ni Pangulo yung magagalit yun, magwawala yun, di ba? So talagang may plano silang masama dito kay Pangulo na bago pa man siya ma-release, gusto ng mga hayop na ito, talagang matigok na ito si baka mamaya may dalang lason pa yan si Trillanes eh. Sa pagbisita doon, hindi ba baka mamaya lasunin niya pa yan. So nag-aalala lang itong mga senador dahil mukhang hindi na mapipigilan ng pamahalaan natin yung posibleng magiging desisyon. Hindi na nila ma-impluwensyahan dahil syempre wala na si Romualdez eh. O si Saldico wala na din eh. Yung mga pera na di umano sabi ni Bato de la Rosa, yung pera daw na ninakaw from the flood control projects ay iyon din ang ginamit para pang bribe di umano dito sa mga prosecutor ng ICC. Kaya pinatrabaho si Pangulong Duterte at itong mga kasama niyang mga dito sa Pilipinas, pati nga si Inday Sara kasama diyan eh. O kaya yun ang nila. Kaya nga ito si Robin pinapamadali niya resolusyon ng Senado. Nais lang po sana namin itong malinawan dahil matagal po akong nakulong sa Bilibid. Hindi po kailanman na meron pong pupunta na tao na hindi mo gustong makita. Yun po tatanungin ka muna ng gwardiya kung gusto mo bang makita itong taong ito. Yun lamang po, gusto lamang po naming malinawan kasi meron na pong matinding sakit si Tatay Digong. Sa kasalukuyan po, siya po ay meron ng tinatawag nating early signs of dementia. Kaya sana lang po malinawan po namin to. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Di ba? Kaya yan. Sana ngayon supposedly pupunta tayo diyan sa ngayon Senate para pasinayaan ito. Kaya lang sabi ko wag muna baka mamaya pagdating ko doon litsunin ako ni Tulpo eh. Kinukupal pa naman natin yan netong mga nakaraan kaya baka mamaya gantihan tayo ng mga sweetik na mga yan eh. Baka mamaya pagdating natin doon, di na tayo makauwi. Kaya yan, sabi ko nga, gusto ko rin sanang mapanood yung deliberasyon kasi supposedly Monday, yung last week kasi, inano na nila yan eh. Ginulat na sila ni Bato na nag-privilege speech. Supposedly Monday yung caucus eh. Pero nagtataka ako kasi Wednesday na. Pero wala pa. Kasi talagang isa rin yan sa mga dinidelay ng Senado. Kasi nga, kapag ang mga senador kapag nag-request, meron silang motion para dito tapos ayaw ni Soto, ayaw ni siyempre magbobotohan yan eh, di ba? So pag nagbotohan, kailangan ngayon, siyempre mga propagandista, yung mga bayad ni Tambaluslos diyan, siyempre ayaw nila yan. Makikita ngayon sa listahan sino yung mga tatanggi. Dito sa for humanitarian reasons, for humanitarian purposes, na request na itong si Pangulong Duterte ay ma-release mula sa detention at malagay sa either sa medical facility o sa isang tahanan kahit na within the area para pagka may hearing madali siyang makakapunta. Makikita mo ngayon sino yung pipirma, sino yung makatao na pipirma ng yes at sino yung mga satanas na pipirma ng no. Kaya iniiwasan nila yan kasi ang Senado is political eh.
highly political ang Senado. O, nakadepende yung kanilang karir sa kanilang image. O, syempre, kung makikita mo, si Risa Ontiveros, alam natin, hindi napipirma yan. Oo, last na pagka-senador niya na yan eh. Tatakbo ng presidente yan, di mananalo yan. So, matagal na mawawala sa posisyon yan. Sigurado ko sila Kiko Pangilinan, Bam Aquino, hindi yan magsisipagpayagan. Oo, makikita pa natin yung iba aside from these oppositions na talagang alam natin staunch critic ni Pangulong Duterte. Makikita pa natin yung iba na mga walang puso diyan sa Senado. Kaya iniiwasan nila yan, yung magkaroon ng yung to divide the house and vote for the resolution. Yari sila ngayon diyan. Makikita ng buong mundo kung sino yung mga senador na ayaw. O ngayon, eto si yung 2 bilyar. Makikita natin kung talagang traidor ba sila, yung mga Cayetano. O, di ba? Makikita natin kung mga traidor ba yan. O, kasi kung pipirma sila against sa pagpapalaya kay Pangulong Duterte, the fact na meron na siyang mga early signs of Alzheimer's, natutumba na siya, nawawala na siya ng malay, ay dito natin malalaman sino talaga yung mga traidor at satanas sa Senado. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, banateros ang sigaw. Katotohanan ang sa harap ng kamera, walang halong takot.